Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong post ni Greco Bellica. No, alam natin na nagpahayag ang Vice Presidente na tatakbo siya sa 2028. At yun nga masyadong masaya yung mga DDS. Dahil sabi, tapusin mo sila. Ipaghiganti mo kami, parang nakikita natin mga banat, yung puro pananakot. Well, anyway, balikan natin tong post niya, na ni-report mula sa News 5. Sabi nito, Sara Leni tandem. Isa sa mga pinag-uusapan ng Duterte camp ang posibleng tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 elections. Ayon sa dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Bellica, sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Naniniwala si Bellica na magandang katandem ni VP Sara kung sakali sina Senator Bongo, Senator Robin Padilla o Senator Rodante Marcoleta. Kahit si Senator Amy Marcos, although mayroong mga grupo na medyo nagre-repel sa Duterte Marcos, sabi ni Bellica. Kahit si Leni will be a good tandem for Sara. Alam mo kasi, unity, kailangang magkaisa na ang bansa. Dagdag pa niya. Tama naman. Pero kasi sino ang nag-cause ng division? Yun ang alamin mo. At alam mo yan. No? Ay, itong post ni Bellica, nasabi nito, Sara Leni 2028, pinag-uusapan ng Duterte camp, Bellica. Posted niya yan kahapon. Meron lang tayong, bago natin bigay yung ating pong sasabihin mga ka-Wonder na kailangan ko ng inyong opinion din. Alam natin na napabalita na pupunta ang Pangulong Marcos sa Naga para makausap si dating pangalawang Pangulo, Leni Robredo, dyan sa Naga para pag-usapan yung mga flood control, kung ano man mga proyekto na ibibigay sa lugar ni dating Pangulong Leni Robredo. Alam natin na nagkaroon sila ng hidwaan, nagkaroon sila ng political disputes, no? I don't know kung personal na yung iba. Kasi hindi raw may mga sinasabi si Robredo. Well, anyway, sila po yung nagkakaayos at pinupuri ni dating Vice President, ngayong Mayor ng Naga na si Leni Robredo, ang Pangulong Marcos. Pinupuri niya. Kasi bakit? Yung naranasan niya sa panahon ni Duterte, talagang traumatic, Talagang toxic yung naranasan niya. Ngayon, ang naranasan niya sa panahon ng Pangulong Marcos, although nagkaroon sila ng pagbangga, pagkaaklasan, yung dahil sa posisyon na tinatakbuhan nila noon, at of course, nung presidential naman, nagkaayos sila dahil nakita ni Leni Robredo na maganda ang ginagawa ng ating Pangulo. No? Narinig yan ng mga DDS, kaya nag-post itong si Greco. Nag-post siya dyan na ito raw, ang tawag doon, magkakaroon din ng tambalan sa 2028 kay Sara Duterte. Ngayon, ang tanong, ganito. Una, bago natin sagutin mga ka-Wonder, gaya nga na sinabi ko, kailangan ko na opinion nyo. Maaring ito isang political trial balloon lang mga ka-Wonder. Na ibig sabihin, isang taktika sa politika, na binibitawan yung idea para sukatin ang reaksyon ng publiko. Kumbaga titignan nila yung optics ng publiko. Kung ano ba yung masasabi nila kung itatambal nila si Sara kay Leni. No? Na alam natin na na-invite nga yan ni Leni doon sa bahay niya sa Naga at meron silang deeper connotation when it comes to that invitation. Na sabi nila, when someone invited you over to her or to his turf, it has something like significant meaning. Kasi bahay mo yan That is your comfort zone. That is the place where you rest. No? Yung homeostasis mo, dyan mo ginagawa kapag nagre-relax ka. And then you invite someone whose father na time na yun ay inoppress siya. No? Pero may time din naman na I heard na during election pa lang, mukhang in-Indian daw ni Leni Robredo itong si Sara. Comment down below opinion mga ka-Wonder kung totoo yan, gaano yan katotoo. At maaari din to isang strategic signaling mga ka-Wonder. Mensahe din sa ibang kampo na may alternatibo silang pagpipilian.
Gaya nga ng sinabi ni Greco, si Robin, si Bongo, si Marcoleta, pero maganda raw katandem si Leni Robredo. Narinig lang nilang pupunta si BBM dun sa Naga. Kaya maaring isang strategy lang or political trial balloon. Isa pa, yung pressure sa politics, no? Pinipressure nila itong administration. Kumbaga, uy, totoo ba yun? Para, kumbaga, magpadala sila ng mensahe na, at sa iba pang mga blocks, no? Political blocks na, uy, malakas yan malakas na. Naku, tagilid na tayo. Ganun lang style nila. No? Pero ang tanong mga ka-wonder, ito. Ayon sa research na ginawa ko, no? Sabi rito, nung una, sabi ko, can a vice president run again for the same position after his 6 years term? Ang sagot dito na may sumagot dito sa akin. Sabi niya, oo. Pagkatapos daw ng interval, kumbaga makapagpahinga, 6 years, para palipasin daw yung 6 years. And then, pwede raw mag-run again. Pero dito sa isang sagot sa akin, sa research, base sa 1987 Philippine Constitution, ang vice-presidente ng Pilipinas ay hindi maaring magsilbi ng higit sa isang termino. So yan, malinaw mga ka-wonder. Isang beses ka lang base sa Philippine Constitution 1987. Yan ay base sa ating saligang batas na kapag ikaw ay bilang vice-presidente o pangulo man na nanungkulan ng 6 na taon ay hindi na sila, meaning yung presidente at saka vice, hindi na sila pwedeng mahalal muli pagkatapos ng kanilang termino. Ibig sabihin, isang termino lang ang pwedeng paglingkuran ng vice-presidente. Pagkatapos ng 6 na taon, ay hindi na siya maaring tumakbo muli bilang vice-presidente. So kung yan ang sagot, ibig sabihin, kung yan po ay tama, ibig sabihin walang kaalam-alam itong si Greco Bellica. Siguro naging trigger happy lang yan. Nag-post agad, hindi nagre-research o hindi niya talaga alam. So sabi rito, yung kagaya ng binasa ko kanina, mali ang konsepto ng 2 consecutive terms para sa BP. Yun yung una ko nabasa kanina. Ang ideya na bawal lang ang 2 magkasunod na termino. Ito yung sinabi ko kanina, bawal lang daw yung magkasunod na termino. Ibig sabihin, umupo ka ngayon, the next 6 years term, huwag ka munang tumakbo, and then after that, takbo ka ulit, pwede raw yun. Mali daw yung ganung konsepto. No? Mali daw yung magkasunod na termino na pwedeng bumalik pagkatapos ng isang cycle ay hindi na angkop sa vice-presidente ng Pilipinas. Yan ay mas katulad sa patakaran ng ilang lokal na opisyal. No, halimbawa, yung mga mayor, gobernador, na may 3-term limit at maaring bumalik matapos ang isang terminong pahinga. So, ibig sabihin, ang vice-presidente ay malinaw ang batas na isang termino lang, walang re-election sa parehong posisyon. Ngayon, kung sasabihin itong si Greco, no? Si Leni raw at saka si Sara ay magtatandem. Si Leni ay naging vice-presidente na. So, in other words, hindi na siya pwedeng maging vice. Dapat presidente itatakbo niya. Si Sara Duterte ay kasalukuyang vice-presidente at hindi rin siya pwedeng tumakbo na vice ulit dahil nakuha na vice-presidente siya ngayon. Dapat presidente. Pareha sila magiging presidente? Sa tandem na sinabi nitong si Greco, malinaw na sinabi niya, no? Ang sabi niya rito, Sara Leni sa 2028, pinag-uusapan ng Duterte camp. No? Sara Leni tandem, sabi ng News 5. Kung hindi na pwedeng tumakbo, nakakatawa pala itong si Greco. No? Ibig sabihin, hindi niya alam. Sino ngayon magiging presidente sa kanilang dalawa? So malabo na yan mga ka-wonder. Yung post ni Greco Bellica na nililigawan. Malinaw lang itong isang strategy mga ka-wonder. Isa itong strategic signaling or isang pressure politics kung tawagin para i-pressure yung administrasyon. So yan, malinaw mga ka-wonder kung yan ang sinasabi na nakasaad sa ating saligang batas, malabo pa sa sabaw ng pusit na magkatandem ang dalawa. Si Pangulong Marcos at saka si Leni Robredo, pwede pa. Bakit? Si PBBM ay kasalukuyang presidente at hindi naging vice-presidente.
si Leni Robredo ay naging vice-presidente at tatakbo siya bilang presidente. Match silang dalawa. Pwede. At sinabi ng saligang batas, pwede ba silang tumakbo sa iba pang posisyon? Yun ang tanong. Ang sagot ay, anong sagot nyo mga ka-wonder? Ang sagot dyan ay, oo. No? Pwede silang tumakbo. Ulit, pero iba ang posisyon, hindi yung parehas. No? So yan mga ka-wonder, ibig sabihin malabo pa sa sabaw ng pusit na magka-tandem ang dalawa. Ibig sabihin, maari pa, mas malinaw pa kung si PBBM at si Leni Robredo sa 2028 election. At kapag yan ang nag-tandem, durog, wala na talagang pag-asa. Si Sara Duterte, lalong-lalong wala na siyang pag-asa. At of course, nandiyan dyan, may tatakbo pa diyang iba. Baka doon pa lang, wala na rin siyang pag-asa. So yan, sana'y magpag-uusap ni PBBM pagpunta niya sa Naga, yun nga, na sana magdilang anghel tayo sa ating pong nasa isipan. At kung yan ay mangyayari, yan po ay ating umpisahan ng i-promote. Dahil yan ay sure win na. Sigurado na po yan. At yan, of course, iiyak na naman dyan yung mga DDS. Katakot-takot na posting na naman at paninira yan. Well, ganun talaga. No? Yan talaga ang matik na yan. Para, of course, tayo mo yung sarili mong bandera. Pero gayon pa man, hindi lahat ng gera ay mananalo ka. In fact, hindi lahat ng gera ay dapat kang sumali. Minsan, there are times that you have to raise your white flag. Ibig sabihin, hindi ka na lalaban, mag-yield ka na. No, otherwise, magagastusan ka lang, heartaches, effort, ano pa, yung mga pagod, yung imbis na ma-dedicate mo sa time na doon dapat napunta, napunta pa sa election. Wag na. Antayin nyo na lang. Antayin na lang natin yung report ni Attorney Claire pag-uwi ni PBBM. Yan po ang ating aabangan, mga ka-wonder. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion if you like this video. Please give me a thumbs up. Share this video para malaman nila na yung post ni Greco ay hindi posible ayon sa ating saligang batas. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.